Nagbago ang pananaw ng mga residente ng Bacoor, Cavite matapos nilang personal na makilala si senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy sa isang town hall meeting. Dito narinig nila mismo ang panig ni Pastor Apollo sa gitna ng mga kontrobersya at batikos na ipinupukol laban sa kanya. Si Jason Rubrico magbabalita. Walang tigil ang pagsasagawa ng town hall meeting ng Pastor Apollo C. Quiboloy for Senator Movement kasama ang iba't ibang sektor ng lipunan. Sa mga pagpupulong na ito, ibinahagi ng mga kinatawan ni Pastor Apollo Quiboloy ang kanyang mapangunahing plataporma sa Senado, kabilang ang pagpataw ng death penalty sa mga tiwaling opisyal at ang patuloy na laban kontra kriminalidad at terorismo. Hindi rin naiwasan ng madumalo ang magtanong tungkol sa mga kontrobersyang ipinupukol kay Pastor Apollo, kabilang ang mga kasong ibinabato laban sa kanya na kanilang itinuturing na bahagi ng political harassment mula sa kasalukuyang administrasyon. Sa Bacoor, Cavite, ilang residente ang nagpahayag na nagbago ang kanilang pananaw kay Pastor Quiboloy matapos nilang dumalo sa town hall meeting. Ayon sa kanila, nagbigay ito ng pagkakataong may tama ang mga maling impormasyong ipinapakalat sa telebisyon at social media tungkol sa butihing pastor. Bilang Pilipino po tayo, hindi naman natin alam yung totoong nangyari po Na nakikinood lang po tayo sa media, na nakikibalita, na tayo nasa isip kasi na ay ganun pala yun. Pero yung nakita natin na napanood namin, hindi naman pala po totoo. Kasi mahirap yung maghusga ka sa tao na hindi mo naman alam po yung totoo. Hindi naman po siya pala katulad nung binabalita sa TV. Ngayon, mas naging malinaw. Parang sabi ko, nakakalungkot lang na parang may mga administrasyon talaga na kailangan nila ng may kapangyarihan sila para malubog yung isang tao kahit wala naman talagang kasalanan. Nagagawa nila kasi may kapangyarihan sila. Papa ko, bata pa lang ako, around 11 years old ako, pinapaliwanag niya sa akin kung sino si Quiboloy. Bukod sa mga plataforma, ibinahagi rin sa pagpupulong ang mga konkretong nagawa ni Pastor Quiboloy bilang isang pribadong individual. Kabilang dito ang mga programa ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC tulad ng Jose Maria College na nagbigay ng scholarship sa libo-libong estudyante, Children's Joy Foundation na nagpaaral sa milyong-milyong kabataan at ang kanyang mga proyektong pangkalikasan tulad ng clean-up drives, beautification at tree planting activities. Dahil dito, marami ang nagpahayag ng kanilang suporta sa kanyang kandidatura at sa kanyang adhikain na ayusin at linisin ang bansa mula sa korupsyon, kriminalidad, illegal na droga at ang salot na CPP, NPA, NDF. Napilip din naman po kasi siyempre unang-una sa mga kababaihan, sa mga bata at sa yung mga taong nagugutom po. Pero yung nakikita ko po sa video na natulungan niya, lalo-lalo na sa mga kababaihan. Nalinawan ako sa lahat ng mga gusto niya mangyari na may pasang batas. Sang-ayon ako. Masaya ako. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.